sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, BP, sarado ang airspace. Baka daw mag-sakit. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para tulungan ang mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. So tinatanong namin sila, yung mga nasa Middle East, meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan man kayo. Handa ang OVP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong. Pero handa kami na tumulong doon sa mga gusto talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM. Walang trabaho na maibibigay sa kanila. At paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Pero sinabi pa rin namin na kung meron man gustong umuwi, ay ipaalam sa kanya at hahanapan namin ng paraan paano kami makatulong sa kanila para mabalik sila dito sa Pilipinas. Alam mo, nahihiya talaga ako sa mga kababayan natin dahil nakita nyo naman yung ilang oras natin na pinag-uusapan na impeachment at panggagago ng mga miyembro ng House of Representatives na ang daming mga kababayan natin na mas malaki pa yung problema nila ba? Tulad niyan, naiipit sa giyera, hindi alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, nag-aalala sa kaligtasan nila. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, nandito sa Pilipinas, walang trabaho, walang oportunidad. Mga negosyo ng mga businessman dito sa Pilipinas, bagsak. Walang kita. May kita man, sobrang liit. Nagugutom natin ng mga kababayan. Ang dami nun. Na parang tipong araw-araw nila hinahanap yung pera, pambili ng pagkain. Hindi na nga nila maisip araw-araw paano yung ligo ko eh. Kasi paggising nila, saan ko hahanapin ang pambili ng bigas mamayang hapon. Ang daming yung mga nagkakasakit. Sobrang dami nun na hindi nila alam saan nila kukunin yung pang-chemo therapy nila. Tapos, nakakahiya sa ating mga kababayan na ganito pa rin. Nandito pa rin tayo sa politika, nandito pa rin tayo sa impeachment. Tapos sila, hindi na nila alam saan nila hanapin yung hope, yung pag-asa. Saan nila panghahawakan yung pag-asa
ng kinabukasan nila. Kasi nakikita ko yung na parang ibalik ang tapang at malasakit kasi nawala po talaga yung ganoon sa gobyerno. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman niya ng mga OFW yung malasakit. Pero nakakalungkot lang isipin. Talaga ang Pilipino, magaling yan sa ganyan, yung kapit sa patalim VP. Tapos na. Oo. And speaking of that, VP, posible na ma-impeach kayo ulit sa Kongreso. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency-free kami, debt-free kami, walang utang na iniwan. So, walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes. Balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin. 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga pinaka proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko Kasi ako lang naman yung nag-iisip at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So, ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko, highly vulnerable sa recruitment, sa illegal, o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. At yan ay bawas pa ang budget. Sanay ako sa kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, kulang yung budget lagi, no? Sobrang